Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa akong ebanghilista, isang propeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. Hello po mga kaibigan, mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sana po ay ligtas kayo sa anumang karamdaman at ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumainyong lahat. Mayroon po tayong panibagong video post. Ito po ay tungkol sa audio na pinalabas po ni Pastor Apollo Kibuloy at siya po ay nagpaliwanag kung bakit po siya tinaguriang o tinawag na appointed son of God. Siyempre, bago po tayo dumako dyan, nais ko muna po kayong anyayahan, imbitahan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, sana mag-subscribe po kayo. Ruel Lipat at hit that notification bell para lagi po kayong updated sa mga video post ko tulad po nito, reaction video at sa ating pong live streaming. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo dito sa audio na napakinggan po natin. Nagpaliwanag po si Pastor Apollo Kibuloy kung bakit po siya tinagurian o tinawag na appointed son of God. So ang gagawin ko po, ipakinig ko muna po sa inyo yung audio recording mula po kay Pastor Apollo Kibuloy at tapos balik po tayo sa ating reaksyon tungkol dito. So without further ado, pakinggan po muna natin ang audio recording ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito po yun. Palaging tinatanong sa akin at palaging parang nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. O marami akong naririnig na nagsasabing sa ibang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ako bilib dyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw mayroong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yon na makakatulong sa iyong kapwa-tao. Maaring hindi kasing laki ng ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nando doon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila'y nabibiyayaan, naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pagbo-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. O, ngayon, kung ikaw naman, meron kang field, halimbawa, doktor ka, at ikaw ay maunawin nga doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi. Pagkatapos tinutulungan mo ang mga may sakit, kung minsan walang bayad, at napakarami mo lang natulungan. Nakapagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera, tapos libre ang mga dokhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na. O, appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others, legal problem to be solved. Ayun.
Iba-iba po yan lahat, ganon. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa akong ebanghilista, isang propeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. Nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Ayun po ang pagiging appointed. Kayong lahat appointed. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time na natulungan niyang mabuti ang ating bansa na umahon at pagkatapos magkaroon ng build. Ayun, ganun po yun. Ganun din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being na ngayon nandiyan siya. Ayun, para gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti, gawin mo ang nararapat, at nakakatulong ka sa iyong kapwa-tao. Nandun po yun sa scope ng love your neighbor as yourself. When you love your neighbor as yourself, you have obeyed the love God with all your heart. Kasi kung wala kang pagmamahal sa iyong kapwa, natulungan mo siya, nagbagong buhay niya, at siya ay naging mabuting tao, pagmamahal na po sa Diyos yun. Natupad mo na yung 2 commandments na yon. So, kung ano man ang ibinigay sa iyo na appointment dito sa lupang ito upang gawin ang kabutihan, appointed son of God ka sa field mong iyon. Okay? Yan, kung ano po ang field ninyo ngayon, appointed son of God kayo doon. Pero hindi lahat appointed son kasi ang iba walang trabaho eh. Alang-alang naman drug lord ka. Appointed son of God ka sa pagpapalaganap ng drugs. Kung nagpapalaganap ka ng drugs, appointed son of the devil ka. Okay? Kung ikaw kidnapper, yun ang dawa mo, appointed son ka of the devil, hindi God. O ngayon, kung ikaw belonging to the NPA terrorist group, appointed son of the devil ka. Kasi pumapatay ka. Ang sabi ng banal na aklat sa John 10:10, ang kaaway pumunta rito, ang magnanakaw pumunta rito, pang pumuksa, pumatay. At the thief came forth to kill, to steal, and to destroy. At magwasak. But the Son of God came to give life more abundantly. Pag ikaw nakatulong ka sa iyong kapwa-tao to give life more abundantly, Son of God ka doon sa field mong yon. Whether spiritual ministry, evangelization, o kaya the field of science, in the field of medicine, in the field of law, whatever field na nakakatulong ka sa tao, appointed son of God ka doon. Basta mabuti ang iyong ginagawa at ang epekto kabutihan. Pero kung ikaw terorista, ang ginagawa mo to steal, to kill, and to destroy, the thief ka. Appointed son of the devil ka. Kaya hindi ko masasabi yun sa mga NPA na pumapatay ng walang awa. Yung mga general natin, appointed son of God for the army to keep the peace and to protect the country from any enemies. Yun. Puro yan, appointed son tayo kung saan ka na-appoint. Sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo, pagka mabuti ang epekto, mabuti ang puso mo, appointed son of God ka sa field mong iyon. Pero pagka masamang ginagawa mo, tapos may kapangyarihan kang gawin yon, appointed son of the devil ka.
To kill, to steal, and to destroy. Yan po ang aking paliwanag dyan. Kaya, medyo konting konting kaalaman lang gusto kong may pabahagi sa inyo. Sorry po na nasa una, hindi ko na-explain itong lahat, kaya medyo hindi nyo masyadong naunawaan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkikinig. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa langit. Amen. Yan, ayon po sa kanya, kaya po siya natawag o tinaguri ang appointed son of God ay dahil magaling daw po siya sa pagsasalita ng mga nakasulat sa banal na aklat at marami po siyang natutulungan, napapabago at nabe-bless ng kanyang mensahe. Yan, at tapos in-explain din po niya na kapag po ang isang tao daw ay eksperto sa larangan ng kanilang field, yun daw po ay appointed son of God din. For example, lawyer na magaling at marami natutulungan, yun daw po ay appointed son of God sa pagiging lawyer. At sinabi niya, kung doktor na marami natutulungan, yun daw po yung doktor na yun, appointed son of God sa medicine, sa field ng medicine. At iba-iba pa po, katulad ng presidente, na pag maraming natulungan, build, sinabi po niya, yun daw po ay appointed son of God sa pagkapangulo. Yan. Ang tanong ko po kay Pastor Apollo Kibuloy, saan po yun nakasulat sa banal na aklat na kapag po ang isang tao ay naging expert, ay nagiging appointed son of God. Ang alam ko po, kapag po ang isang tao ay tumanggap sa Panginoong Hesus, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ay nagiging anak ng Diyos. Yan, lahat po ng makasalanang tao na lumapit at tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yan po ay nagiging anak ng Diyos. Ano po sa palagay nyo ang kanyang paliwanag? Totoo po ba yun na kaya siya naging appointed son of God ay dahil magaling siyang magpaliwanag ng mga salita ng Diyos? Kasi wala po akong nabasa sa banal na aklat na kapag po ang isang tao ay magaling magpaliwanag ng mga salita ng Diyos, ay matatawag ng appointed son of God. Alam ko po kapag kayo ay magaling sa Biblia, ay kayo ay tinataguri ang scholar of the Bible. Pero yung pong magkiklaim kayo na kayo ay appointed son of God dahil mahusay kayo sa pagsasalita ng banal na aklat at marami kayong natutulungan, siguro po yun ay hindi tama. Ano po sa palagay nyo? So mag-comment lang po kayo kung ano po sa palagay nyo. Sa akin pong opinion, kapag po ang isang tao ay mahusay sa banal na aklat, magaling magpaliwanag, ay pwede po nating tawagin siya ay Bible scholar. Pero pagka sinabi nyo na po na kayo ay appointed son of God, dahil kayo ay magaling mag-explain sa Biblia, parang ako personally, kailangan ko po ng proof mula sa Bible na totoo yun. Tiningnan ko po at ni-research ang Biblia, wala po akong nabasa na kapag ang tao ay mahusay sa Biblia ay pwede nang tawaging appointed son of God. So yun lang po, sana mag-comment po o madinig at nang malaman po natin ang kanyang paliwanag. Pero yun po ang ating video post ngayon tungkol po sa kanyang paliwanag kung bakit siya naging appointed son of God. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Sana i-share nyo po sa inyong community. At lagi nyo pong tatandaan ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay laging sumainyo. God loves you and Jesus died for your sin. See you soon. Bye-bye.